Kadalasan sa mga ganaring klase ng pang-ulam din sa amin na hindi pinapansin, pero sa akin ay apansinin ko yan, lalo pat libre ay dyan pa naman ako magaling sa libre. So yun na nga mga katabody for today's video. Gaya nga na sinabi ko nakaraan kong vlog na magluluto ako ngayon ng bangkalan kapag wala akong nakuhang pang-ulam sa pangingilaw. At dahil nga wala akong nahuli mga pang-ulam sa pangingilaw, kaya naman ay ngayon nga ay mangunguha ako ng bangkalan. At kahit nga bangkalan naman ang pangunguhain ko sa dagat, ay nagdala pa rin talaga ako ng sirok kasi nga malay mo makakita na naman ako ng alamang, ay pauuwiin na naman ako tapos paasahin lang na naman ako. Tapos flex ko nga lang pala itong tripod na ginagamit ko sa pagbablog na napakagandang gamitin. Ito lagi yung ginagamit ko kapag ako ay nasa dagat at kahit mabasayan ng tubig alat ay okay lang naman, hindi yan nagsisira basta banlawan mo lang ay. Napakadali nga lang din itong bitbitin kasi nga may bag din itong kasama. Ay iya, nag-promote na. Hindi, may nagtanong kasi sa akin kung ano daw ba yung tripod na ginagamit ko. So ayan po, yan po yung ginagamit kong tripod. At kung mapapansin nyo ngayon sa mga videos ko nung mga nakaraan, di ba sa papag ko kapag ako'y naabutan ng tubig, ayun, nakatubog yung tripod ko sa tubig alat, tapos dinatali ko lang siya sa may sanga ng pipisik para hindi matumba. Para sa mga gusto pong mag-order ay bisitahin nyo lang po yung TikTok shop ko, nandun po yun. So yun na nga, mabalik tayo sa bangkalan. Ang bangkalan nga pala ay gaya nung sinabi ko nakaraan kong vlog, ay na-vlog ko na nga rin pala ang pangunguhan ng bangkalan. Ang luto nga pala na ginawa ko dun ay tinadtad ko lang siya ng pino tapos inadobo ko, yung pinakati baga tapos maanghang. Ganong luto nga pala lagi ang ginagawa namin kapag kami nakakuha ng bangkalan kasi nga ang bangkalan ay medyo may pagkakunat yan. Kaya kailangan tadtarin mo ng pino para hindi mo maramdaman yung pagkakunat niya. Para lang bagay yung pinautang mong makunat magbayad na kailangan mong tadtarin ng chat, tadtarin ng text, tadtarin ng tawag para lang magbayad. Joke yun, pero sige, last ko na yun, promise. So yun na nga, ang mga bangkalan nga pala ay kadalasan niya makikita ay sa mga ugatan baga ng bakawan, sa mga buhanginan, pero meron din nga niyan sa mga hibasanan. Hindi ko nga alam ba't nagkaroon yan dito. Dati naman wala akong nakukuhang bangkalan din sa hibasanan. Dati kasi madalas kami makakuha niyan ay sa medyo mabuhangin baga, tapos yun sa malapit sa bakawanan. Doon ako nangunguha dati niyan ay sa mga ugatan ng bakawan. Pero ngayon nga ay napakarami niyan sa hibasanan, nandini pa man din sa mga batuhan. Medyo mahirap kasi hanapin kapag sila ay nasa batuhan kasi nga minsan hindi mo mahitsurahan at gawa ng mga bato at malalim baga sila bumalay sa buhangin. Hindi nga tulad kapag nasa buhanginan mismo talaga yung asin walang mga bato, madaling makita doon. At saka pwede mo rin kalaykayin para hindi ka mahirapan sa paghahanap. At saka ang kagandahan nga pala kapag ikay mangunguha ng bangkalan ay medyo may tubig baga. Yung hindi naman sobrang lalim at gawa na ikaw din naman mahihirapan kapag malalim tapos lumakas ang hangin, eh di anong kiraw nun at hindi mo halos makita. Yung saktuhan laang baga, yung nakalubog laang yung kanilang pwesto kasi nga kapag sila ay nasa tubig ay nakangangayaan or nakabuka baga sila, ay di mas madali mo makikita. Pero dapat kapag mangunguha ka niyan, ay dahan-dahan lang ang lakad at gawa ng kapag nakandag mo yung tubig, yan ay tumitiklop, ay di hindi mo na sila mapapansin or hindi mo na makikita. Nga pala, dalawang klase ang bangkalan dito sa amin. Yung isang bangkalan ay nakukuha laang yun ay sa lalauhan o di kaya naman ay sa tabing ilog. Iba nga pala ang shell nun kasi yun ay para may mga giting-giting. Hindi nga katulad na rin bangkalan na nakukuha ay sa tabing dagat o sa mismong hibasanan ay makinis baga yung kanyang shell. Nga pala, napakarami nga palang bangkalan dito kung siseryosohin mo lang ang pangunguha. Hey wow, sana all sineryoso. Wala kasing nangunguha niyan dito sa amin. Ako nga lang halos na nangunguha din sa hibasanan ng ganyan. Pero minsan kapag natripan ng kapitbahay namin, ayun, nangunguha din sila. Pero napakadalang laang. Makunat kasi yan kaya ayaw nilang panguhain. Pero kapag natadtad mo naman ang pino yan ay awan ko na laang kung makakunat pa yan. Ang ganitong klase nga pala ng bangkalan ang marami sa amin at yung isang klase ng bangkalan ay wala na masyado sa amin at gawa ng binibenta kasi yun or kumbaga ay nabibili yun. Yung mga ganitong kasing klase na nakukuha namin sa hibasanan ay hindi naman nabibili. May nakita nga rin pala ko ditong shell na hindi ko alam kung anong pangalan yan pero alam ko kinakain naman yan. At saka yung ganitong klase nga pala ng shell ay madali lang yan mamatay. Hindi nga tulad ng bangkalan kahit ilang araw yan sa timba hindi naman namamatay. Tapos nakakita nga rin pala ko dito ng balatan. Ang ganito nga palang klase ng balatan ang tawag namin dito ay hangin ng bato kasi nga sila ay mukhang bato. Lagi nagtatago sila sa batuhan. Tapos nakita nga rin pala ko dito ng maliit na palanghitan. Masarap yan inihaw o di kaya naman ay prito o di kaya naman ay binislad yung ibababad baga sa suka kung malaki kaso maliit pa yan. Napakarami mo nga pala talagang pwedeng makita kapag ikaw ay nasa dagat or kaya ay nasa hibasanan. Pero sana next time isang bungkus na pera na lang ay ano yung mga 1 million baga. Hey iya, mukhang pera pala. Pero alam niyo, ang gusto ko talagang makita din sa dagat ay sirena. Yung mga tipong kamukhain baga ni Junji yun. Yung nasa Legend of the Blue Sea tapos apaluhain ko para magkaroon ako ng perlas. Hey iya, kakaki-drama mo yan. So yun na nga at bago pa kung saan mapunta ang usapan ay umuwi na nga pala ako at nilaga ko na nga pala rin mga bangkalan na nakuha ko at isinama ko na nga rin pala yung mga nakuha ni Papang Balakwit sa kanyang pangingilaw. Ang gagawin ko nga pala din sa bangkalan ng mga nakuha ko ay lulutuin ko malamang. Ano ba yan? Mali-mali na naman ako, wala na naman ako mag-isip na sabihin.
So yun na nga, ang gagawin ko nga pala din sa bangkalan, itatadtarin ko lang siya ng pino tapos gagataan ko para baga maiba man lang ang luto. At gawa ng lagi nila ang adobo ang luto namin dito kapag kami nakakuha nito ay. Bali, sasama ko na nga rin pala yung laman ng balakwit sa paggataan na rin mga bangkalan kasi nga ilang piraso lang naman yung mga balakwit na yan. At ayun, medyo mahirap nga pala siyang bunutin kasi nga ay hindi ko kasi masyadong nilaga ito kasi nga kapag nasobrahan sa laga yung bangkalan ay lalo siyang kukunat. Tapos lulutuin ko pa kasi ito, diba't gagataan ko pa nga. Nga pala, hindi ako masyadong mahilig sa mga pagkaing may gata at gawa ng yung tiyan ko kasi ay masyadong maarte. Akala mo naman yan ang ganda. Hindi kasi ako natutunawan kapag may gata. Pero kung mapapansin nyo nga yung mga niluluto ko, lalo na yung kapag mga crab ay talagang ginagataan ko. Gawa nang wala naman kami ibang luto doon. Kung hindi ko agatan, ay di alaga ko lang yun. Kaya nga kapag ganari ang gagawin ko sa vlog o yung ganari ang alutuin ko ay talagang inaasahan ko na yan na mga 1 oras or kaya 30 minutes na masakit ang aking tiyan pagkatapos kong kumain. Pero sanay naman ako sa tiyan ko at gawa ng mas kwanggol pa itong tiyan ko sa akin ay. Pero hindi naman lagi, kumbaga minsan ay kahit naman ako nakain na may mga gata, hindi naman nasakit. Kumbaga trip-trip lang niya, moody masyado. Nga pala kapag magagayat ka na rin bangkalan ay talagang dapat ay pino, hindi bagay yung medyo malaki ang pagkagayat at gawa ng makunat nga sila. Pagdating ko nga pala din sa tabing dagat ay malakas nga pala ang ulan at nagkabit nga agad ako ng trapal. Buti na nga lang talaga at ako yung may trapal. Kaya may nagpasalamat talaga ako dun sa nagbigay na ring trapal sa akin. Kasi nga malaking tulong talaga siya sa akin kapag ako yung nagbablog. Kasi noon kapag umuulan ay hindi na ako natuloy sa pagbablog. Hindi nga tulad ngayon na maulanan, maarawan ay hala tuloy sa pagbablog. Wag nga lang talagang makidlat at talaga naman. Takot kasi talaga ako sa kidlat kahit ako'y nasa loob lang ng bahay. Kapag narinig ko na ang kidlat ay talaga nagpapatay na ako ng cellphone kahit kulog laang yun. Meron dito sa amin kapag nakidlat, hindi nga tulad kapag ikaw ay nasa syudad at yung mga katrabaho ko nga ay kahit nagalagatikan ang kidlat ay talaga naman nag-cellphone pa at nag-tiktok pa. Nga pala dadamihan ko sana yan ng sili, yung mga tipo bagang na luto na ayaw magpakain. Kaso nga lang hindi ko na dinamihan kasi nga ayaw ni mama na sobrang dami ng sili. Kasi nga hindi ko naman kayang ubusin to lahat at gawa nang yung matitira ay di uwi ko nga sa bahay at uulamin namin. Babaunin baga namin sa dagat. Bali kabaak na nyug nga lang palang ginata ko dyan. Gawa nang ako'y nagatipid sa nyug at gawa nang wala naman kami sariling nyugan ay. Matapos ko nga pala lagyan ng mga reka-rekado ay yan nga't hinaluhalungkat ko lang hanggang sa maluto at papakatihin ko nga pala ito para baga manuot yung lasa mismo doon sa laman ng bangkalan. Nga pala kung mapapansin nyo ay palagi na nga pala ngayon taib sa umaga at gawa ng ayun napapanahon na naman ng mga swimming na hindi natutuloy. Mga outing na way klaro, puro drawing. Pero kahit nga yan ang linaw niyan at yan ang ganda mag-swimming ay wag na lang at gawa na yan ang dami sa labay diyan. So yun na nga tuto ng ating ginataang bangkalan. Kain po tayo mga katabudi. At nakalibre nga na naman tayo ng pang-ulam. Nakakatuwa nga talaga kapag ikaw ay nasa probinsya. Yan, gawa ng libre lang man din ng mga pang-ulam. Basta ikay masipag lang manguha ay. Pero yan naman ay depende rin. Depende sa probinsya. Kasi dati naman, sa dati namin tinitirhan, ay hindi naman kami ganito kasagana sa pagdating sa pang-ulam. Kasi nga dati doon sa amin, kapag wala akong makuha sa dagat, sa hibasanan, ay talagang wala na. Hindi nga tulad din sa tinitirhan namin ngayon at gawa ng kapag wala sa dagat, ay di may ilog pa naman. Kapag wala sa ilog, may palisdaan naman. Magasabi ka lang doon sa may-ari at wag mo na hulihin yung bangus. Pwede ka namang huli ng mga tilapia. At saka kapag wala pa rin sa palaisdaan, ay pwede kang pumunta sa lalauhan at yan ang dami rin pang ulam doon. Sa dati kasi namin tinitirhan ay talagang dalampasigan laang, walang ilog, walang lalauhan, walang palaisdaan. Tapos hindi ka rin makapanguha ng mga talimaras sa mga lupa-lupa. Baga di mo sa lupa lang naman mga talimaras at saka kuray. Hindi ka rin makapanguha doon kapag hindi mo pagmay-ari yung lupa. Hindi nga tulad din sa amin, kahit lupa ng iba'y lupa din namin. Mabait kasi yung mga tao din sa amin. Hindi lang masyadong halata pero mabait po kami. Kumbaga din sa amin ay bigayan, kahit baga lupa ng iba yan. Kumbaga naman ay hindi naman namin mananakaw yung lupa nila at kukunin lang naman namin yung mga pwedeng ulamin sa mga nasasakupan ng lupa nila ay. So yun lang at baka naman ay mainggan nyo kung na kayong manirahan din sa amin. Pero din naman sa amin ay sagada lang sa mga pang-ulam pero pagdating sa kwarta ay wala. Pero yung may mga sarili kang palaisdaan din sa amin ay yun, sagana ang buhay nila. Pero sa tulad naming mga sarili lang namin ang pagmamay-ari ay kapag humabagat ay yun, para ding hinabagat yung aming bulsa.